Yes, mga igala, maayong hapon ka na itong tanan. Welcome din sa itong panag-uban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, kamusta mo diha, no? Medyo init paghihapon, no? Ang ato ang panahon karon, no? Pero isa po sa mga nagpainit karon, mga igala, no? Kaning atong hisgutanan sa politika. Well, daghang mga surprises nga nahitabo, no? Sa matag lokalidad dinhi sa Davao Region, no? Na ay nagparaya, na ay kalit lang nga di na sila kauban na namalhin, no, pero well mamugin na mga igala, no, part na siya sa kaning politika, no. Well wag kita nag-expect gani nga katong ni Agi na pay suspension nga nahitabo das Davao del Norte, no, sa dihan gisuspend sa Office of the President abot sa last siya ang standard bearer karon, no, sa administrasyon. So daghan-daghan gyud kuan, no. But anyways, mga igala dito mo kano kay well sa politika wala kay permanenteng higala diha, no, interes noon na so watay mahimo ana murag mo na gina ang kuno, well natay mahimo, no, dara na sa inyo ang kamot, no, kay kita man ang katawhan, no, ang moboto sa ilaha. So depende na sa to ang mga katambayan, no, kung unsa ang inyong prefer ana mga igala. So well 79 days to go mga igala, no. Ako lang isulti ka 79 days to go na lang ang bago ang Pasko, no. Pero mo ni pero pero sige to ngayon gani. Pero mas excited pa ang mga tao, no, sa 2025 midterm elections. Sa tinod lang. Excited kayo laban na sa mga announcements, no, laban na sa katong mga kuad kung kisa ba jud mo dagan, well tanganan pa kung kisa di mo dagan diri pagka mayor, no, basta na naisa ni file og kan candidacy. Well as of this press time wala pa tay kuan, no, wala pa tay update sa mga kan mag-post lang mi sa mga social media page mga katambayan, no, with regards kung kinsa ba gyud, no, mabalik ba nabay magbabalik, no, naabay bag-ong challenger. Oh well, of course nanay bag-ong challenger mga igala og uban pa, no. So mo na nga to ang kuanon karon, no, ato ang hisgutan gyud mga katambayan, no. So well wait and see lang ta ani kung unsa ba gyud ang kuno, unsa ang mamahimong development, no. Well boto lang mo kung kinsa inyong gusto iboto, no. Mo na ang kuan sa demokrasya mga katambayan, no. Ato ang mamili ta kung kinsa atong gusto, pero kung kuan na makapili ang mayorya, no, sa to ang nasod mga igala, dito na ta sundo nang gihapon nato, suportahan gihapon nato kay dili naman sa presidente siya mga botante kundi or official sa per se, no, congressman, mayor, gobernador, senador, no, dili naman siya kaning ingon ana, no, kanang gobernador or congressman lang tungod sa kay katong nagpadaog sa iyaha. Kuan po na siya mga igala, no, siya na pod ang congressman sa tanan, no, tanan ang iyang ginirepresenta, no. Bumingon na sila ngano man lagi katong kuan lagi wala man mi kadawat og akap katuro mang supporter ni kuan ang nakadawat ay ambot lang so di kun unsa nakatinuod mga tambay kay kung mingon kung ang DSWD ang pastultion mga igala kuan man wala man daw wa man daw ginapili, pero nganong katudo mga coordinator daw, sila kapitan, sila kagawad, no, kuan man piliun raman tong supporter ni kapitan, no, or katong sa Pikas daw or sa ba Pikas or kanang sa basta mo na ilahang mga aligasyon na madungunin mo sa ubang mga stasyon sa radyo. Well nagpamino po taglaing stasyon sa radyo, no, matik na charing pero mo na siya mga igala, no, nga to ang kuno isa sa mga hisgutan gid karon mga igala, no. Well lalom-lalom na siya, no, lalom-lalom na mga igala, no, and of course kailangan nato po na siya sutaon po, no, kung kinsa gid ang angayan nga mulingkod, no. Well wala na question kinahanglan na sa inyong mga unahuna, no, kung kinsa ang angay ninyong pilion, no, nga mulingkod diha sa matag posisyon, no, nga tan-aw ninyo makatabang yun sa panginahanglanon sa katawhan yun mga katambayan, no. Importante kay na siya mga igala, no, nga well this is the beauty of democracy, no, nga libre ta mamili, no. Nana po na ingon na libre mamili pero mapalit man pod mura po katong kon po to lagi ningon Davaoenos are not for sale daw, nya nagnawat og ayuda daw.
Mo na po nila ang kwan. Anyways, mga katambayan, no, dinhita kay nata sa second to the last, no, ug mga adlaw, October 9, no, kuan na, tawagan ni, October 9, usi tawagan ni, last day na sa filing of Certificate of Candidacy mga higala. And naba extension? Of course, yun na si Attorney Gay mga higala, no? Innumerables na wala jud extension jud mga katambayan, no? And of course, yun siya nag-remind po siya, no, with regards aning kuan nag-remind siya with regards aning kuan substitution, walay substitution maski switching. Ang switching mga higala mahulog ya po na siya nga substitution, no? So bawal, no? Ginabawal na nila ng substitution mga katambayan. So anyways, may galato paminaw, no, anti-pick sa pamahayag, no, o sa tong interview last Sunday kay kuno Attorney Innumerables mga with regards aning issue. Anyways, paminaw na to. Extension up to 5 p.m. on Tuesday lang. Actually, if you are inside the premises, oo, nakaabot kayo ng 5, of course, humanon jud mo. Basta before 5 p.m., bisan pasanaras na dito. Oo. Yeah. Bisan beyond 5 p.m. Yes, oo. Pero wala na extension at no? Wala extension as to extended beyond October 8, no. Would you like to explain? Isa na switching? Switching? Switching, opo. I do not know. Isa na switching? I do not know switching. Wala ba ito? Kasi kung mag-file sila kasi wala tayong substitution. Ang substitution natin na allowed beyond October 8 is yung death and disqualification. So, it has to be within the filing 1 to 8. Oo. Pero yung switching natin, hindi ka na, example, file na siya councilor, pero bako siya sa councilor, instead, dito siya sa congressman. So, someone moving in sa kato na makartunan. Substitution pa rin yan. But, substitution pa rin yan within the period. Oo. So, which is not allowed? No, depende. Kasi kung nakaabot ka, any changes pwede. Basta within 1 to 8. Oo. But beyond that, no more. Wala na. So, pwede pa rin, ang withdrawal is, how about the withdrawal natin? Ang withdrawal is anytime eh. Pero wala substitution. Like if maglampas ka sa 8, withdrawal, pwede mag-withdraw, pero wala na yung substitution. Attorney, kamusta pa ko bang common offices natin sa mga pulisan? May mga natala, mga kantong kapulitan? Wala man. So far, wala. Actually, hapsay ang ato ang filing. And dili po ka nang nagdungan sila gani. So, paisa-isa ba? Oo. Basically, substitution, October 1 to 8 is allowed. Yes, oo. Any changes. But beyond that, no. Ang substitution na i-allow beyond October 8 is yung namatay or na-disqualify. Okay. So, mga ito mga katambayan, no, ang pahayag ni Attorney Gay Innumerables, ang Assistant Regional Director sa Commission on Elections, Region 11, mga higala. So, mo na lang na ito ang bantayanan, mga higala, no? Wala extension, no? O pero kung napama sa premises daw, well, it's been, na-observe na nato ni since 2012 na filing, no? To midterm elections so 2012 para sa 2013 midterm elections, 2015 para sa 2016 national elections, presidential, then 2019 para sa midterm elections ulit, 2018 para sa midterm elections ulit para sa 2019, o 2021 para sa 2022 midterm elections. Daghan na tag na obserbahan. And if napamusulod sa premises, no, sa Magsaysay Park, pwede pa mo ma-accommodate basta na mo dito mga katambayan, no. So mo to anong karon mo kandidato. So katong mga pero napoy advice sa mga tao sa social media pag bored mo, no, bored ba wala laing mabuhat, no, ayaw mo pag-file og COC, ay pagita mo laing hobby, no, ayaw pagdiskitahin ninyong gobyerno lang mga rank and file dere sa government kan kinahanglan civil service eligible nya kamo. Ang uban diha, no, ang uban diha convicted dagag senador, no, nya paguman ang mga yanong mga trabahante kuan pagitaag police clearance, NBI clearance, has ang daghanang clearance. Tara tanaw kung nabay derogatory record o wala.
no? Mga tao po tanaw po na ninyo po no kung unsa ka fair ba, no? Ngayon, kumelek, ministerial lang power ana, igor na silang mudawat, no? Unless na magprotesta, no? Or mag-file og kaso. Pero kita mga tawhar, ayun yung padaogan ng mga convicted. Uy, Diyos ko. Ayun na padaoga. Sagdahin na kuha na ninyo. No? Mili po tagtarong po. Mas taas pa tawag kuan, mas taas pa tawag qualification sa Miss Universe kaysa magbuto og mga tao. Tarong nga po na ninyo. Kana po na ay mga kuan po. No? Ayun lang sa'yo. At least nakatulong, at least Diyos ko. No? Tanawa lang ba kung unsa ka fair? Kung kita mga apply trabaho, kung natay criminal record. No? Nabay kuan? Depende na. No? Pero general rule, dili ginadawaton. Or usually, di ginadawaton. No? Oh, mora na akong kuan, mora na akong hangyo sa inyo mga katambayan, no? Pamili po tarong po ng mga kandidato po ayaw po ng kuan-kuanon kung grabe kayo mo makakuan, grabe kayo tayo maka-judge anong mga nasa Miss Universe, no? Ang mga employer po, ultimo maging kuan lang, cashier lang, kailangan lang college graduate. Well, naman po yung mga establishment nga nagapangita og kanang college level o at least college level, pero kada yung uban diha drop out, no? O ako problema sa drop out, pero tanawa lang ba? Tanawa lang ang kuan lang. Ora nak ginakuan. Tanawa lang ninyo ang kuan. Ang trend ba sa mga yanong empleyado nga mga apply, kinahanglan college level, kinahanglan wala derogatory record. Nya kana mga nanagan karon, nabay daghan pag conviction. Di ba? Oh, naana ninyo. Mora gid na ako ang hangyo gid mga kagin kinahanglan pag civil service eligibility. Di ba? Oh. Sa mga rank and file employee, sama na ako. Oh, ako kuan ko, dili ko professional license professional ko. Oh, as kan mo na kan pila sweldo na pila salary grade na ako. Oh, below salary grade 18. Nya ang mga senador pila salary grade 2031. Wow. Dako ang sweldo niya uban dira mga ay undangin na ninyo na nakatabang, no? Kay unang-una kung nakatabang na naghimo ta nagbalaod nga para sa mga pobre, no? Like kanang sa mga sa labor code, kaningon ana o bisag unsa ba. Puro pag-abot na Senado, puro naman na mga amang. No? Hindi na kabilong storya. No, mayroon na kung sila para sa ilaha ang kuan, no? Silang saling interest. So, vote wisely, mga tambayan. Anyways, may gala, balik ito man lang sa mga importante. Pinumdum niya ito si Bianan. Yes, mga katambayan, balik kita din sa itong panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, no? Anyways, mga katambayan, dinihita, no, sa murag good news kini siya mga igal, no? Kaya ang Talomo Police Station kung asa sakop ang Mindanao Media Hub, no? Besh, pakibantayan kami dito, besh, no? Nagkuan sila no kanang bag-ong recognition mga igala, nag-adopt sila bagong recognition incentive scheme, no, para sa kapulisan, no, sa maong presinto, no, para mas kuan ma-promote ang better performance, no, sa ilahang mga kuan sa pagpanguna ni sa ilahang station commander na si Police Major Genesis Oriel mga igala. Kaganihang buntag mga igala, no, October 7, 2024, during sa flag raising mga igala no, na mihatag na o kuan, no, mihatag og kani monetary incentives mga igala, no, ngadto sa mga personnel nga consistent, no, nga above sana all ingon ani unta, no, above beyond their duties mga igala, no, o pagpakita og kaning exceptional professionalism, commitment mga igala sa pagprotekta sa community mga igala. Sumala pa mga igala ubos sa mga inisyatiba mga igala, no, and as a field and office personnel, no, nga dunay taas nga operational accomplishments, no, dili lang siya limited mga igala, no, sa Republic Act 4136 mga igala or kaning Traffic Code of the Philippines, napay anti-smoking ordinance, liquor ban, sobriety, rescue of minors, no, sa isa ka kuan mga igala, no, or in a month tagaan sila og insentiba mga igala, no. So kaganiha nanay na unsa ni
nanay na hatagan og incentive mga higala. Nagaganiya si Corporal Alfazer Sali mga higala nga doon ay 66 ka mga apprehensions mga higala gisundan kini ni Police Staff Sergeant Sandro Molde, no, nga doon ay 44 ka apprehensions, no. Ikatulo si Police Senior Master Sergeant mga higala Louis Quizon mga higala, doon ay 43 nga incentives mga higala, apprehensions di ay, no. And sumala pa ni kan mga higala no, Major Oriel mga higala kani nga incentive scheme initiative mga higala, tumong ni ini nga ma-improve ang performance level, no, sa ilahang or as well as mo-boost ang moral sa ilang mga personahe mga higala, no. So sumala pa ni Oriel mga higala, ang kaning sigurado siya nga kaning makahatag og dako nga impact sa ilang law enforcement operations, no. Sumala pa mga higala nga nagatrabaho no nga walay kakapoy ang iyahang mga mga higala, no, iyahang mga personahe, no, aron nga masiguro nga safe ang ang syudad, no, especially sa AOR diri sa Talomo Police Station mga higala, no. So mo ni siya ang iyahang effort mga higala, no, para dili makakuan. Sumala po mga higala na gi-emphasize po niya na ang effort, no, sa ilang gibuhat na dili kini burden sa community pero ilahan gi pagpanigurado mga higala, no, ang kaning pagsunod sa balaod mga higala. So mo ni ilahang incentive nindot po, no. Anyways, congrats congrats sa mga nahatagan og incentives, no, nga mga personahe sa Talomo Police Station mga katambayan. Yay! Anyways mga katambayan, no, dinhita sa dinhita sa ato ang with regard sa pulis sa tang balikan gina balikan ning Philippine Eagle Foundation mga higala, no, kay tungod dako kay ni silang nahatag mga higala nga tabang gid, no, ay kaning especially kani sa sa ato ang conservation mga higala and kaning mga nato mga higala kaning ato ang mga kaning ato ang mga kaning people from the Europe mga higala, no, from Czech Republic and tawagan ni Czech Republic and tawagan Germany, no, padayon nga nagatabang sa ato ang mga higala, no, aron nga mahatagan og kaning nindot, no, nga conservation ng ato ang ato ang Philippine Eagle mga higala, no, nga mas managhan pagbalik mga higala, no, kay endangered na baya siya, no. So anyways mga higala, ato ang ato ang mga expert sa birds of prey mga higala, no. Unahon nato dira, no, babae man ang babae dira mga higala nga inyong madunggan, no, mo ni si Dr. Adela Hemelikova, no, ang head sa research and conservation sa Department of Liberec Zoo, no. Ang gisundan ni expert sa na si Jan Hanel mga katambayan, no, mo siya expert sa birds of prey og si Dr. Dr. Dominic Fisher mga higala, no, ang sa Zoo Wuppertal Birds of Prey mga higala Center, no. Winsa sila to sa naghatag og kaning unsa ni, no. So kung anong Philippine Eagle ang ilahang no, for conservation, tara paminaw na to mga higala, no, pinaagi ning maong video. If I understand right your question, what motivated us to do the cooperation? It's simple, because it's one of the main to-do works for new modern zoological garden, not only to keep the animals in the aviaries and in the enclosures, but try to help really on-site, in situ conservation. And for our zoo, that was easy to choose Philippine Eagle, because we are specialized for more than, I can say, 40 years for birds of prey
species breeding, and as your eagle is the most endangered eagle species all over the world, it is logical to join their forces together to keep it for future. How important is this program, and what are the challenges that are needed to overcome this? Maybe the second one. Oh, okay, it's not working. The work of the Philippine Eagle Foundation is really highly important because the bird is really on the edge of extinction from Earth, and it's not only Philippine stuff to deal with, but the bird is heritage of the whole world. So it's really highly important. And if the work will not be done, the bird will disappear, and it will be really not good for even the ecosystems and even for national heritage of whole planet. Yeah, and if I can add something. It's also a very good example, so it can also be motivation for other projects worldwide, and that's a good thing that we as EASA are involved in other projects as well. And what is very important is the holistic approach to that, so that you are not only focusing on husbandry and breeding of the eagle, but also on the work at the release sites with the indigenous people there. That it's also the education, so that like all your children, they are all proud of the Philippine eagle as their national symbol. So that this is all very important, and it can be an example for threatened species from other places of the world where this is not being achieved yet. So what you already achieved is a very good start, but it also keeps you motivated that you should not stop with that. So you are on a good way, but there's still a lot of work to be done. But I think at the end, when all these different approaches, different disciplines, and also your work of different aspects of the project are coming together, that will be a very good example of a successful, hopefully successful, keeping and saving of this endangered species. Last question. What are your future plans for supporting wildlife conservation in the Philippines, and are you planning to expand this collaboration? Okay, I will try to answer. So, besides the work my colleagues are doing here in artificial breeding, we were also discussing with Dr. Jason Ibanez the possibility of further collaboration in a later release side. And in developing together some opportunities for students or young people how to be involved in conservation and research. Yeah, and I can say from the EASA perspective, so they are mainly also focusing on endangered swine species, because you're suffering from the African swine fever the same as we do in Europe. But so our swine and your swine are not adapted to this African virus. And this is also one of the main targets where there will be a cooperation in the future to save these endangered species. I'm just curious about the cost that you gather in
how much are this? Okay, it's virtual amount because all of these has been donated by really the factories. But if you will try to count it, the main amount has been the incubators, and we provided 3 machines, and each one is less than $6,000, so almost $18,000 without transportation, because with the transportation is also a big amount, but we got nice help from Ministry of Foreign Affairs to achieve this. The microscope, it's been also $4,000, and the rest maybe 2,000 really small material. So if you counted it, 30, 24, 25, it's nice number. $1,000 all together. So mao to mga igala no, ang kuan explanation ni sa mga experts mga igala no sa Birds of Prey no. I hope no, actually mo na maglisod tani mga igala, pero balik-balik lang niyo para masabtan ninyo ni mga igala no. Unsa gid ka importante ang conservation no. Well, healthy biodiversity mga igala no will lead to a sustainable no development no dinhi sa atoa mga igala no. So kinahanglan po nato na protektahan ni ato ang mga Philippine Eagles po mga igala to have para it's an indicator kasi no, indicator na we have a sustainable development mga igala kung healthy ang ato ang biodiversity dinhi sa atoang lugar mga igala. Anyways mga igala, wala tayong oras hangtod sunod po no sab no. Dili sa tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas no, sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas Davao. Ako'y nakauban Armando Felikito. Hangtod sun po mga igala. Salamat. Mayong hapon. Amping tang tanan mga katambayan.